Magandang araw mga bata! Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Araling Panlipunan sa ikatlong baitang. Para sa ika-4 na markahan, ika-6 na linggo, ating pag-aaralan ang paksang kahalagahan ng infrastruktura. Bago ang lahat, ano nga ba ang infrastruktura? Ang infrastruktura ay isang mahalagang bahagi ng kabuhayan. Malaki ang epekto ng infrastruktura sa kalagayang pangkabuhayan ng isang bayan o bansa. Ang mga istrukturang nasa larawan ay bahagi ng mga serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan sa mamamayan. Walang hanggan ang pangangailangan ng mga tao sa araw-araw. Upang masiguro na may pagkain ang bawat isa, kailangan na masiguro na may palay na maaani, gulay at prutas na maipagbibili, at mga yamang dagat na mahuhuli. Idagdag pa ang mga karne ng baboy, baka at manok na karaniwang sahog sa ulam na inihahain sa hapag ng maraming Pilipino. Kaya naman, mahalaga ang mga infrastruktura. Ano-ano nga ba ang mga ito? Una ay ang tulay at daan. Mahalaga ito upang maging mas madali ang pagdadala ng mga pangunahing produkto mula sa mga probinsya patungo sa mga pamilihan. Karaniwang nagmumula sa mga malalayong bayan ang mga produkto na ipinagbibili sa mga palengke tulad ng Binyan, Laguna. Ikalawa ay ang irigasyon. Isang mahalagang proyekto ang mga patubig sa palayan. Noong unang panahon, umaasa ang maraming magsasaka sa ulan upang makapagtanim. Kadalasan, isang beses lamang sa isang taon nakapagtatanim ng palay. Sa pagkakaroon ng magandang irigasyon, nagkaroon ng pagkakataon ang mga magsasaka na makapagtanim ng 2 hanggang 3 beses sa isang taon. Mangangahulugang ito na ang dagdag na kita para sa magsasaka, sa mga manggagawa at nagtitinda nito. Magbibigay din ito ng kasiguraduhan na mayroong sapat na pagkain ang mga mamamayan. Ikatlo ay ang water dam. Napakahalaga sa mga taga Metro Manila ang pagkakaroon ng dam tulad ng Wawa sa Rizal. Dito nagmumula ang supply ng tubig na gamit para sa pagluluto at pag-inom ng mga mamamayan. Isipin mo, kung walang dam, saan kaya kukuha ng malinis na tubig ang mga nakatira sa Cainta at karatig bayan nito, gayon din ang mga lungsod ng Metro Manila. At ika-4 naman ay ang palengke. Paano at saan kaya bibili ng pagkain ang nanay mo o ang mga nakatatanda kung walang palengke na mapagbibilhan ng pagkain? Ganyan kahalaga na magkaroon ng isang palengke. Ito ay isang maayos na lugar kung saan maaaring makabili ng mga pangunahing produkto ang mga mamamayan. Mula kina Arellano et al. 2017 na batay sa Department of Education o DepEd Learning Module,
binabanggit na ang infrastruktura ay nakapagdudulot ng magagandang epekto sa buhay ng mamamayan. Bakit kaya? Una, dahil sa mga konkretong daan at tulay, mas mabilis at napapadali ang pagbiyahe ng tao at ng mga produkto sa pamilihan. Ikalawa, nagkakaroon ng mabilis na ugnayan ang mga tao dulot ng makabagong teknolohiya tulad ng telepono, cellular phone or cellphone, internet at computer. At ikatlo, ang mga sementadong pantalan at pier ay nakatutulong upang makadaong ang mga barko na naghahatid ng mga tao at produkto. Iyan ay ilan lamang sa kahalagahan ng infrastruktura. Ngayon naman mga bata, tayo ay dumako sa isang pagsasanay. Bago ang lahat, atin munang basahin ang panuto. Isulat ang tama kung ang pahayag ay tama at mali naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang sagutin ang mga pahayag kung ito ba ay tama o mali. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ngayon, sagutin na natin ang mga pahayag kung ito ba ay tama o mali.
Para sa unang pahayag, ang infrastruktura ay isang mahalagang bahagi ng kabuhayan. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ang sagot ay tama. Para sa ikalawang pahayag, malaki ang epekto ng infrastruktura sa kalagayang pangkabuhayan ng isang bayan o bansa. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ang sagot ay tama. Para naman sa ikatlong pahayag, dahil sa mga irigasyon, mas mabilis at napapadali ang pagbiyahe ng tao at ng mga produkto sa pamilihan. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ang sagot ay mali. Dahil ang tulay at mga daan ang mas nagpapabilis at nagpapadali ng pagbiyahe ng tao at ng mga produkto sa pamilihan at hindi ang irigasyon. Ang irigasyon ay siyang ginagamit bilang patubig ng mga magsasaka. Para naman sa ikaapat na pahayag, ang mga sementadong pantalan at pier ay nakatutulong upang makadaong ang mga barko na naghahatid ng mga tao at produkto. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ang sagot ay tama. Para naman sa panglima at panghuling pahayag, walang hanggan ang pangangailangan ng mga tao sa araw-araw. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ang sagot ay tama. Hayan mga bata, sana ay marami kayong natutuhan tungkol sa ating aralin ngayong araw na ito. Ito ay ang kahalagahan ng infrastruktura. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!